Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli na naman tayong nagsama-sama sa ating paboritong oras, handa nang buksan ang ating mga puso at isipan sa isang panibagong kwento na susubok sa ating damdamin. Sinasabi nila, halos lahat daw ay kayang bilhin ng pera, luho, kapangyarihan, maging ang pansamantalang kaligayahan. Pero paano kung ang pinakamalalim na sugat ng kaluluwa ay hindi kayang pagalingin ng kahit anong yaman? Kumalat sa mamahaling sahig na gawa sa Italian marble, ang pinaghalong organic na gulay at imported na isda. Ang tunog ng pagbagsak ng plato ay ang tanging ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng malawak na dining hall. Ngunit para kay Silak Bobo Ilustre, kahit ang ingay na yon ay tila nilamon ng mas malakas na katahimikan, ang katahimikan sa mga mata ng kanyang anak. Nakatitig lang si Hiraya, ang kanyang 19 na buwang gulang na anak, sa kawalan. Ang mga mata nitong dati puno ng kislap ay tila dalawang malalim na balon na walang sinasalamin. Hindi ito umiyak, hindi ito nagalit, hindi ito kumilos. Ang mamahaling high chair na kinauupuan nito ay tila isang trono ng isang haring walang kaharian, walang emosyon, walang buhay. Tulad ng bahay na ito, tulad niya. Pinilit ni Silakbo na huminga ng malalim, ngunit ang hangin sa kanyang baga ay tila may kasamang bubog. Bawat paghinga ay isang parusa, isang paalala. Isang paalala ng gabi kung kailan huling umalingaw-ngaw ang tawanan at sigawan sa mansyong ito. Ang mga huling salitang binitiwan niya, puno ng galit at pagod. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Ang mga salitang iyon. Mga salitang tumatak sa pader, sa bawat muebles, sa hangin na kanyang nilalanghap. Ang mga salitang iyon na sinundan ng malakas na pag-iyak ng kanyang asawa, ang paghampas ng pinto, at ang nakabibinging tunog ng biglaang pagpreno ng sasakyan. Ipinilig ni Silakbo ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang alaala. Pero tulad ng isang multo, lagi itong bumabalik. Lalo na kapag nakikita niya si Hiraya na ganito. Para bang ang bata ang buhay na monumento ng kanyang pinakamalaking pagkakasala. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na pinindot ang numero ng pinakamahal na child nutritionist sa buong bansa. Ito na ang pang-apat na espesyalista sa loob ng 2 buwan. Dr. Alcaraz, sabi niya, ang boses ay malamig at walang pasensya. It's me, Ilustre. It's not working. He's not eating. Again. May sinabi ang doktor sa kabilang linya, mga salitang tulad ng patience, process, trauma, mga salitang wala ng halaga kay Silakbo. I'm paying you millions, doctor. Halos isigaw na niya. I'm not paying for patience. I'm paying for results. Kung hindi mo kayang ayusin ang anak ko, humanap ka ng kaya. Bago pa man makasagot ang doktor, ibinaba na niya ang tawag. Sa tindi ng kanyang galit at pagkadismaya, ibinato niya ang telepono sa pader. Sa isang iglap, naging pira-pirasong plastik at salamin na lang ang teleponong nagkakahalaga ng 6 na numero. Isa na namang bagay na nabasag. Isa na namang bagay na hindi niya kayang ayusin. Iniwan niya ang gulo sa dining hall at dahan-dahang umakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dumaan siya sa silid ni Hiraya kung saan ang yaya ay tahimik na pinupunasan ang mukha ng bata bago siya tumuloy sa dulo ng pasilyo. Ang silid nila ng kanyang asawa, binuksan niya ang pinto. Ang lahat ay nasa ayos, eksakto sa kung paano ito iniwan ng kanyang asawa. Ang mga damit ay nakahanay pa rin sa walk-in closet. Ang pabango nito ay tila nakakapit pa rin sa mga unan. Lumapit siya sa vanity table at hinaplos ang isang bote ng pabango. Dito sila huling nag-usap. Dito nagsimula ang lahat ng sigawan. Bawat sulok ng kwarto ay isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Isa siyang tanyag na arkitekto. Nagtayo siya ng mga gusaling hinahangaan ng lahat. Kaya niyang hubugin ang bakal at salamin
ayon sa kanyang kagustuhan. Pero ang sarili niyang pamilya, ang sarili niyang anak, gumuho sa kanyang harapan at wala siyang magawa. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanilang mayordoma, si Manang Belen, ay nakatayo roon, may pag-aalala sa mukha. "Sir Bo," mahinang sabi nito, "nandito na po yung bagong tagalinis mula sa Malinis na Puso Agency." Napapikit si Silakbo. Isa na namang bagong mukha, isa na namang estranghero sa loob ng kanyang impyerno. "Sabihin mo sa kanya." Malamig na tugon niya. Hindi man lang lumingon. Huwag siyang gagawa ng ingay. Tumango si Manang Belen at umatras. Narinig ni Silakbo ang mahinang pagbukas ng pinto sa ibaba. Hindi niya ito pinansin. Wala siyang pakialam. Isa lang itong anino na lilipas. Ngunit sa ibaba, sa may pintuan, isang babae ang pumasok. Si Liwayway di Makulangan. Payak ang kanyang suot. May dalang isang maliit na bag. Ang una niyang napansin ay hindi ang karangyaan ng bahay, kundi ang bigat ng kalungkutan sa hangin. At pagkatapos, nakita niya ang isang maliit na bata sa isang high chair, nakatingin sa kawalan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mga mata ni Liwayway ay napako sa bata. At sa isang saglit, sa gitna ng lahat ng kadiliman, tila bahagyang lumingon si Hiraya. Ang kanilang mga mata, ang mga mata ng isang babaeng maraming pinagdaanan at ng isang batang ayaw nang magpatuloy, ay nagtagpo. Pumasok si Liwayway sa pinto ng mansyon na tila isang langgam na napadpad sa palasyo ng isang higante. Bawat yabag ng kanyang luma, ngunit malinis na sapatos ay lumilikha ng alingawngaw sa sahig na gawa sa makintab na marmol. Ramdam niya ang lamig na hindi galing sa aircon, kundi sa mga pader mismo. Napakalaki ng bahay, napakataas ng kisame, ngunit tila kapos ang hangin. Para itong isang magandang kaha na walang laman. Sinalubong siya ni Manang Belen, ang mayordoma na may maamong mukha, ngunit may bakas ng pagod sa mga mata. Ibinigay sa kanya ang mga kagamitan sa paglilinis at ang listahan ng mga dapat gawin. Simple lang ang utos. Linisin ang lahat pero manatiling parang anino. Huwag gagawa ng ingay. Tumango lang si Liwayway. Sanay na siya sa mga ganitong utos. Sa trabaho niya, ang pagiging hindi kapansin-pansin ay isang birtud. Sinimulan niya ang kanyang gawain sa sala. Habang pinupunasan niya ang sahig, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng payak, balingkinitan, na may buhok na nakapusod ng mahigpit. Kitang-kita ang pagkakaiba ng kanyang anyo sa karangyaan ng paligid. Ang kanyang mga kamay, na medyo magaspang dahil sa trabaho, ay dumadausdos sa ibabaw ng sahig na mas makinis pa sa kanyang balat. Napabuntong hininga na lang siya. Trabaho lang, Liway. Trabaho lang. Pero habang naglilinis, hindi niya maiwasang mapatingin sa dining hall, kung saan naroon pa rin ang batang si Hiraya. Nakaupo lang ito, tahimik. Ni hindi man lang gumagalaw. May kung anong kirot na kumurot sa puso ni Liwayway. Bilang isang ina, bilang isang taong nakaranas na rin ng matinding sakit, may kung anong bahagi sa kanya ang nakauunawa sa katahimikan ng bata. Ilang sandali pa, dumaan siya malapit sa high chair para punasan ang isang mesang salamin. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumingin siya sa bata at ngumiti. Isang maliit at sinserong ngiti. Walang naging reaksyon si Hiraya. Ang mga mata nito ay nanatiling blangko. Ngunit sa isang kisap mata, bago muling bumalik sa kawalan ang tingin nito, tila may dumaang anino ng pagkilala sa mga mata nito. Isang saglit lang yon, pero para kay Liwayway, sapat na yon. Naramdaman niya. May tao sa loob ng munting katawang yon. Isang taong nasasaktan. Biglang bumukas ang malaking pinto sa harapan. Ang matinis na tunog ng takong na tumatama sa marmol ang bumasag sa katahimikan. Isang babaeng matangkad, balot sa mamahaling damit at alahas, ang pumasok na tila pag-aari niya ang lugar. Ang mukha nito ay perpektong naka-makeup, ngunit ang mga mata ay malamig.
Bo! Malakas na tawag nito at ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Lumabas si Silakbo mula sa isang silid. Ang muka ay mas lalong gumuhit sa pagod nang makita ang bisita. Ang babae na nalaman ni Liwayway na nagngangalang Amihan ay hindi man lang pinansin si Liwayway. Ngunit nang mapadaan ito sa kanyang tabi, sinadya nitong tingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Pagkatapos ay bumaling ito kay Silakbo. Bo, sigurado ka ba sa isang ganito? Sabi ni Amihan, ikinumpas ang kamay patungo kay Liwayway. Para magtrabaho sa loob ng bahay natin? Look at her. Baka mamaya may madala pa yan ditong kung anong sakit. Hindi nakaimik si Liwayway. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili. Ngunit pinigilan niya, hindi ito ang kanyang lugar. She's from a professional agency, Ami. Walang ganang sagot ni Silakbo. She's fine. Nagpatuloy si Liwayway sa kanyang trabaho. Pilit na hindi pinapansin ang presensya ni Amihan. Ngunit mahirap hindi marinig ang kanilang pag-uusap. Nagtungo siya sa pasilyo na katabi ng sala para linisin ang mga palamuti doon. At ang boses ni Amihan ay malinaw na umabot sa kanya. Nakita mo na? This is exactly what I'm talking about. Narinig niyang sabi ni Amihan. Ang boses ay puno ng panunumbat. You're failing, Bo. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mong anak. Look at Hiraya. He's wasting away. Kung hindi mo siya kayang buhayin, ibigay mo na lang siya sa akin. Ako ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Napatigil sa pagpupunas si Liwayway. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na itinarak hindi lang sa dibdib ni Silakbo, kundi pati na rin sa puso niya. Narinig niya ang mahinang tugon ni Silakbo. Pagod at talunan. Ami, please. Not now. Pagkatapos ng ilang sandali, nang mas matensyong katahimikan, narinig ni Liwayway ang muling pagtunog ng mga takong palayo, sinundan ng malakas na pagsara ng pinto. Nang bumalik si Liwayway sa sala, nakita niya si Silakbo na nakatayo, nakatalikod, at nakasandal sa pader. Ang balikat nito ay bahagyang nakakrus, isang larawan ng isang taong pasan ang buong mundo. Itinuro sa kanya ni Manang Belen ang susunod na silid na lilinisin, ang master bedroom, ang silid ng yumaong asawa ni Sir Bo. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang silid ay malinis at maayos, ngunit ramdam mo ang kalungkutan, tila huminto ang oras dito. Habang maingat niyang pinupunasan ang isang malaking bookshelf na puno ng mga libro, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang isang makapal na libro. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Naku po! Bulong niya sa sarili. Agad na pinulot ito. Sa kanyang pagmamadali, napansin niyang may nahulog mula sa pagitan ng mga pahina nito. Isang maliit na kwaderno na balot sa lumang katad. Hindi ito mukhang ordinaryong notebook. Mukha itong isang personal na tala-arawan. Pinulot niya ito. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Alam niyang hindi niya dapat pakialaman. Dapat niya itong ibalik. Ngunit habang hawak niya ang munting libro, pakiramdam niya ay hawak niya ang isang susi. Isang sagot sa katahimikan na bumabalot sa buong pamamahay. Hawak ni Liwayway ang maliit na kwaderno na tila isang mainit na baga. Ang bigat nito sa kanyang palad ay higit pa sa pinagsama-samang papel at katad. Ito ay bigat ng mga alaala, ng mga lihim na hindi para sa kanya. Ang isip niya ay sumisigaw na ibalik na ito, na ilagay sa dati nitong kinalalagyan at kalimutan na lang ang lahat. Ngunit ang puso niya, na nakasaksi sa walang buhay na mga mata ni Hiraya, ay may ibang sinasabi. Mali ito. Alam niyang napakalaki nitong pagkakamali. Pero paano kung sa loob ng munting librong ito ay may sagot? Dala ng isang impulsong hindi niya maintindihan, dinala niya ang tala-arawan sa isang maliit na bodega kung saan nakatago ang mga gamit sa paglilinis. Doon, sa gitna ng amoy ng floor wax at sabon, sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya,
Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maganda at pino. Sulat ng isang babaeng edukada at malumanay. October 12. Ang laking bahay na ito. Ang daming mamahaling bagay. Pero sa gabi, kapag wala si Bo, ang tanging naririnig ko lang ay ang aling-awngaw ng sarili kong pag-iisa. Ang laking bahay na ito ay isa lang magandang hawla. Napalunok si Liwayway. Sa bawat salita, tila naririnig niya ang malungkot na boses ng yumaong ginang. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga pahina ay puno ng pagmamahal para sa asawa nitong laging abala at ng pananabik para sa isang anghel na nasa sinapupunan pa lang niya. December 5, naramdaman ko ang una mong sipa, anak. Ang lakas-lakas mo. Para kang nagsasabing, nandito na ako, mama. Ikaw na ang magiging mundo ko. Ikaw na ang magbibigay kulay sa palasyong ito. Hindi ka pa man dumarating. Buo na ang pagmamahal ko sa'yo. May kung anong kumirot sa dibdib ni Liwayway. Isang sakit na pamilyar. Naalala niya ang sarili niyang mga pangarap. Ang sarili niyang pag-asa na brutal na kinuha sa kanya ng tadhana. Napapikit siya ng mariin. Pilit pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito ang sagradong ugnayan ng isang ina at isang anak. Isang ugnayan na kahit ang kamatayan ay hindi kayang sirain. At doon, sa isang pahina na may petsang malapit na sa araw ng kanyang panganganak, nakita niya ang isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. February 21. May bago akong kinahuhumalingan ngayon. Hindi tsokolate, hindi ice cream, kundi simpleng tinapay na may olive oil at kaunting asin. Ewan ko ba, sa tuwing kinakain ko ito, parang kumakalma ang buong mundo ko. Ito ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng pangamba. Ang tawag ko dito ay kapayapaan ko. Ipagdarasal ko na sana, kapag lumabas ka na, anak, madama mo rin ang kapayapaan na ito. Tinapay, olive oil, asin. Paulit-ulit na binasa ni Liwayway ang mga salitang iyon. Isang bagay na napakasimple, isang bagay na hindi kailanman maiisip ng mga mamahaling doktor at espesyalista. Hindi ito isang lunas na galing sa siyensya. Ito ay isang lunas na galing sa pagmamahal. Isang alaala ng ina na nakatanim sa kaluluwa ng isang anak. Bigla, ang lahat ay naging malinaw. Hindi ito pakikialam. Ito ay pag-unawa. Maingat niyang isinara ang talaarawan. Dahan-dahan siyang tumayo at inilagay ang libro sa eksaktong lugar kung saan ito nahulog, sa pagitan ng mga pahina ng makapal na libro. Walang sino man ang makakaalam. Tahimik siyang lumabas ng silid. Ang kanyang mga kilos ay hindi na alanganin. Mayroon na siyang layunin. Naglakad siya papunta sa malawak at modernong kusina. Puno ito ng mga kagamitan na ngayon niya lang nakita sa buong buhay niya. Ngunit hindi iyon ang hanap niya. Sa isang sulok, nakakita siya ng isang basket na may lamang sari-saring uri ng tinapay. Kumuha siya ng isang simpleng piraso. Sa pantry, natagpuan niya ang isang bote ng extra virgin olive oil at isang lalagyan ng sea salt. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihahanda niya ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pag-asang nakapatong sa kanyang mga balikat. Paano kung mali siya? Paano kung isa lang itong kabaliwan? Pero habang tinitingnan niya ang simpleng piraso ng tinapay sa kanyang kamay, nakita niya ang mukha ng yumaong ginang sa kanyang isipan, nakangiti habang kinakain ang kanyang kapayapaan. Naramdaman niya ang sarili niyang sakit, ang sarili niyang pangungulila. At higit sa lahat, nakita niya ang mga mata ni Hiraya. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kusina. Nadatnan niya si Silakbo na nakatayo malapit sa high chair. Muling sinusubukang isubo ang isang mamahaling organic puree kay Hiraya. At tulad ng dati, ang bata ay nakatingin lang sa kawalan. Ang bibig ay mahigpit na nakatikom. Ang mukha ni Silakbo ay isang maskara ng pagkatalo.
Dahan-dahang lumapit si Liwayway. Napansin ni Silakbo ang kanyang paglapit at ang mga mata nito ay nagpakita ng iritasyon. "Anong ginagawa mo?" tanong nito. Ang boses ay matalim. "Bumalik ka sa trabaho mo." Ngunit hindi natinag si Liwayway. Ang kanyang tingin ay nakapako lamang kay Hiraya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng high chair para maging kapantay ng bata. Nakita ni Silakbo ang hawak niyang piraso ng tinapay at kumunot ang noo nito, handa nang sumigaw sa galit. Ngunit bago pa man makapagsalita si Silakbo, inilapit na ni Liwayway ang tinapay sa mga labi ni Hiraya. At sa isang boses na halos pabulong, puno ng lambing at pag-unawa, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. "Para sa'yo ito, munting anghel. Galing kay Mama." Isang nakakainsultong piraso ng tinapay, iyon ang unang pumasok sa isip ni Silakbo Ilustre. Pagkatapos ng milyon-milyong ginastos sa mga espesyalista, sa mga organic na pagkain na inilipad pa mula sa ibang bansa, sa mga therapy na nangangako ng himala, haharap sa kanya ang isang tagalinis na may dalang tinapay. Isang simpleng pagkain na kahit ang pinakamahirap na pamilya ay kayang bilhin. Ang tapang ng babaeng ito, ang lakas ng loob na suwayin ang kanyang utos at pakialaman ng kanyang anak. Namuo ang galit sa dibdib ni Silakbo. Bumuka ang kanyang bibig. Handa nang isigaw ang lahat ng kanyang pagkadismaya. Handa na siyang palayasin ang babaeng ito, palabas ng kanyang bahay, palabas ng kanyang buhay. Ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan dahil may gumalaw. Hindi niya ito napansin noong una. Isang bahagyang pagkurap lamang ng mga pilik mata ni Hiraya. Ngunit sinundan ito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Silakbo sa loob ng maraming buwan. Ang mga labi ng kanyang anak, na laging mahigpit na nakasara, na tila isinumpa na hindi na muling bubuka, ay bahagyang umangat. Huminto ang mundo ni Silakbo. Ang tibok ng kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang mahinang ugong ng aircon, ang malayong tunog ng mga sasakyan, ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. At pagkatapos, sa isang pagkilos na napakabagal, napakadelikado, ibinuka ni Hiraya ang kanyang bibig. Isang maliit na siwang lang, at kinagat niya ang tinapay. Isang napakaliit na kagat. Natahimik ang lahat. Maging ang babaeng tagalinis, si Liwayway, ay tila huminto sa paghinga. Dahan-dahang nanginuya ni Hiraya ang tinapay. Ang mahinang tunog ng kanyang pagnguya ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kusina. Para kay Silakbo, ang tunog na yon ay mas matamis pa sa kahit anong musika na narinig niya sa buong buhay niya. Bawat paggalaw ng munting panga ng kanyang anak ay isang himala. Bawat paglunok ay isang tagumpay laban sa kamatayan. At doon, habang dahan-dahang nanginunguya ng bata ang piraso ng tinapay, may isang butil ng luha na namuo sa sulok ng mata nito. Isang perpektong butil na dahan-dahang gumulong sa maputla nitong pisngi. Iyon, ang luhang yon, ang tuluyang bumasag sa lahat ng pader na itinayo ni Silakbo sa paligid ng kanyang puso. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaluhod siya sa malamig na sahig na marmol, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa bigat ng isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan, pag-asa. "Anak," bulong niya, ang boses ay basag at nanginginig. Dumaloy ang sarili niyang mga luhang hindi na niya pinigilan. "Anak ko." Gumapang siya palapit. Ang kanyang mamahaling suit ay nababasa sa natapong pagkain sa sahig. Pero wala na siyang pakialam. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Mainit ito. Buhay. Tumingin si Hiraya sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na ito tumitingin sa kawalan. Tumingin ito sa kanya. Pagkatapos, ang mga mata nito ay bumaling sa babaeng nakaluhod sa tabi nito. Kay Liwayway, mayroong pagkilala sa mga matang yon. Isang sinulid ng koneksyon na nabuo sa kanilang tatlo sa saglit na yon.
Ibinaling ni Silakbo ang kanyang tingin kay Liwayway. Ang mukha nito ay basa na rin sa luha, ngunit may ngiti sa mga labi. Sino ang babaeng ito? Paano niya nagawa ang imposible? Ang kanyang luhikal na isip, ang isip ng isang arkitekto na naniniwala sa mga plano at numero, ay hindi ito kayang iproseso. Paano? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Paano mo ginawa yan? Nasa gitna sila ng isang sagradong sandali. Isang sandali ng muling pagsilang. Isang sandali ng purong himala. Ngunit ang mga himala ay madaling mabasag. Ang tunog ng matatalas na takong na humahampas sa sahig ang bumasag sa kanilang sandali. Anong kaguluhan ito? Ang boses ni Amihan, matinis at puno ng awtoridad, ay pumunit sa katahimikan. Nakatayo ito sa pasukan ng dining hall. Ang perpektong kilay ay nakataas. Ang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang bayaw na nakaluhod sa sahig, ang pamangkin niyang may hawak na pagkain, at ang babaeng tagalinis na tila sentro ng lahat. Ang ekspresyon ni Amihan ay mabilis na nagbago, mula sa pagtataka, patungo sa pagdududa, at sa huli, sa purong galit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang piraso ng tinapay sa kamay ni Hiraya. Anong pinakain mo sa pamangkin ko? Sigaw niya. Ang bawat salita ay may kamandag. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng diretso sa mukha ni Liwayway. Ang sigaw ni Amihan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng munting himalang kasasaksi pa lang ni Silakbo. Ang mainit na pag-asang bumuhay sa kanyang nanlalamig na puso ay biglang binantaan ng nakakapasong lamig ng pagdududa. Ano niyong karapatan mong pakainin ng bata? Mabilis na humakbang si Amihan. Ang mga mata ay nag-aapoy at sa isang mabilis na kilos ay inagaw nito ang natitirang piraso ng tinapay mula sa kamay ni Hiraya. Napaiyak ang bata sa gulat at takot. Baka may lason to, may kung anong gayuma kang nilagay dito. Sigaw ni Amihan, itinaas ang tinapay na tila isang ebidensya sa isang krimen. Sino ka ba, ha? Isa ka lang hamak na katulong. Tatawag ako ng pulis. Ang mga salitang lason at gayuma ay tumusok sa isipan ni Silakbo. Ang kanyang utak, na sanay sa luhika at katwiran, ay biglang naguluhan. Totoo. Sino nga ba ang babaeng ito? Isang estranghero, isang tagalinis na pumasok sa buhay nila ilang oras pa lang ang nakalilipas. Paano nangyari ang lahat? Ang lahat ay napakabilis. Nakita ni Amihan ang pag-alinlangan sa mukha ni Silakbo at sinamantala niya ito. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay bahagyang bumaba, ngunit mas naging makamandag. Bo, gumising ka. Bulong nito. Nagpapaloko ka sa isang babaeng hindi natin kilala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ng lahat ng ginastos mo, maniniwala ka sa isang pirasong tinapay. Baka kinukulam niya ang bata. Baka may masama siyang balak sa pamilya natin. Ang bawat salita ni Amihan ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ng pag-asang kasisibol pa lang. Tumingin si Silakbo kay Liwayway. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Hindi ito nagsasalita para ipagtanggol ang sarili. Ang katahimikan nito ay tila isang pag-amin sa kasalanan para sa isang isipang nalilito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay at akusasyon, narinig ni Silakbo ang isang tunog na mas malakas pa sa sigaw ni Amihan. Ang pag-iyak ni Hiraya. Ang kanyang anak. Umiiyak ito hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa takot. Ang munting katawan nito ay nanginginig at ang mga kamay ay nakaunat, hindi sa kanya, kundi sa direksyon ni Liwayway. Ang tanawing iyon ang sumampal kay Silakbo pabalik sa katinuan. Ang himala ay totoo. Ang resulta ay nasa harapan niya. Kumain ang kanyang anak. Umiyak ito. Nagpakita ito ng emosyon. At ngayon,
Naghahanap ito ng kalinga mula sa babaeng inakusahan nilang lahat. Dahan-dahang tumayo si Silakbo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina pa. Ngunit ang kanyang mga balikat ay unti-unting tumuwid. Hinarap niya si Amihan at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay hindi nagpakita ng pagkatalo, kundi ng determinasyon. Tama na, Ami. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Napatigil si Amihan. Anong sabi mo? Sabi ko, tama na. Ulit ni Silakbo. Mas malakas ngayon. Humakbang siya. Inilagay ang sarili sa pagitan ni Amihan at ni Liwayway. Nakita mo ang nangyari. Nakita ng dalawa mong mata. For the first time in months, kumain si Hiraya. For the first time, umiyak siya dahil sa takot, hindi dahil sa wala. May nangyaring maganda dito at sisirain mo lang. Maganda. Bo, nababaliw ka na ba? Pinakain niya ng mumurahing tinapay ang pamangkin ko? At sa mumurahing tinapay na yon, nagkaroon ako ng pag-asa. Halos isigaw na ni Silakbo. Isang bagay na hindi na ibigay ng milyon-milyon kong pera. Isang bagay na hindi mo na ibigay sa kabila ng lahat ng pagdalaw mo dito. Natigilan si Amihan, tila nasampal ng kanyang mga salita. Ang mukha nito ay namula sa galit at kahihiyan. Hindi pa tapos si Silakbo. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon na babago sa kanilang lahat. Tumingin siya kay Liwayway. Sa mga mata nitong puno pa rin ng luha, ngunit may bakas ng tapang. Liwayway, sabi niya, at ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalan nito. Nagulat si Liwayway, maging si Amihan. Hindi ka na tagalinis dito. Akala ni Amihan ay nagtagumpay na siya. Isang nangiting mapanlait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit nagpatuloy si Silakbo. Mula ngayon, gusto kong manatili ka dito. Bilang personal na tagapag-alaga ni Hiraya, I will pay you triple, quadruple. Sabihin mo lang ang presyo mo. Just stay. Ang alok ay isinabit sa hangin, isang direktang paghamon kay Amihan. Isang deklarasyon ng tiwala sa isang estranghero na wala ang nangiti sa mukha ni Amihan. Napalitan ito ng isang ekspresyong hindi mabasa. Isang pinaghalong gulat, galit at pagkatalo. Tumingin ito kay Silakbo, pagkatapos ay kay Liwayway na tila sinusuri ang bagong kalaban na bigla na lang sumulpot. Hindi ito makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang bayaw, ang lalaking kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri, dahil sa pagiging mahina nito, ay bigla na lang nagkaroon ng tinik. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang humihinang pag-iyak ni Hiraya. Dahan-dahang ibinagsak ni Amihan ang piraso ng tinapay sa sahig. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Bago ito tuluyang lumabas ng pinto, huminto ito at lumingon. Ang mga mata ay nakatutok lamang kay Silakbo. Magbabayad ka sa katangahan mong ito, Bo, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag na nangangako ng paghihiganti. Tandaan mo yan. At pagkatapos ay umalis na ito, iniwan ng 3 tao sa gitna ng nagulong kusina, sa gitna ng isang himalang na bahiran na ngayon ng isang malinaw na panganib. Sa mga sumunod na araw, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa mansyon sa Paraiso Hills. Hindi na ito ang katahimikang malamig at mabigat. Napalitan ito ng isang katahimikang may halong pag-aabang, pag-asa, at kaunting alinlangan. Para kay Liwayway, ang bawat araw ay isang paglalakad sa napakanipis na alambre. Ang dating bodega, kung saan siya natutulog, ay pinalitan ng isang maayos na silid tulugan malapit sa kwarto ni Hiraya. Ang kanyang sahod ay itinaas ng higit pa sa kanyang pinangarap. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi material. Ito ay ang unti-unting pagbabago ng lugar na dati sentro ng kalungkutan, ang kusina. Ang malawak at modernong kusina ay naging kanilang santuwaryo. Dito nagsimula
ang isang bagong ritual. Hindi na nag-o-order si Silakbo ng mamahaling pagkain mula sa mga restaurant. Sa halip, nagsimula siyang umuwi ng mas maaga. Dala-dala ang mga pinamiling sariwang sangkap. Noong una ay akala ni Liwayway ay para lang ito kay Hiraya. Ngunit isang hapon, nagulat siya nang datnan niya si Silakbo na nakatayo sa harap ng stove, suot pa ang kanyang mamahaling suit at tila litong-lito kung paano bubuksan ang kalan. Kailangan ni Hiraya ng lugaw, sabi nito, na hindi tumitingin sa kanya, tila nahihiya. Sabi sa internet, maganda daw to sa mga bata. Hindi napigilan ni Liwayway ang isang maliit na ngiti. Opo sir, maganda nga po yan. Just Bo. Pagtatama nito sa kanya, habang pilit pa ring inaalam ang mga pindutan ng kalan. Mula noon, nagsimula ang kanilang mga simpleng sandali. Tuturuan ni Liwayway si Bo kung paano maghiwa ng gulay. Ang mga kamay nito, na sanay sa paghawak ng lapis at pagguhit ng mga plano, ay tila naninigas sa paghawak ng kutsilyo. Isang beses, habang itinuturo niya ang tamang paraan ng paghiwa ng bawang, nagdikit ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Liwayway ang init mula sa balat nito, isang init na nagpadala ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at nakita niyang bahagyang namula ang mga tainga ni Bo. Sa mga sandaling iyon, hindi ito ang makapangyarihang si Silakbo Ilustre, ang arkitektong kinatatakutan ng marami. Isa lang siyang ama na gustong matutong magluto para sa kanyang anak. At si Hiraya? Si Hiraya ang araw sa kanilang munting universo. Hindi ito bumalik sa dati sa isang iglap. May mga araw pa rin na tahimik ito at nakatingin sa malayo. Ngunit ngayon, may mga sandali na ngumingiti ito kapag kinakausap ni Liwayway. At isang hapon, habang si Bo ay pilit na gumagawa ng nakakatawang mukha para lang mapansin ng anak, isang tunog ang kanilang narinig. Isang mahinang paghagikgik. Napatigil silang dalawa. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa gulat at tuwa. Ang tawa ni Hiraya. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito. Ang tunog na yon ay mas mahalaga pa sa lahat ng yaman sa loob ng bahay na yon. Ang tawa na yon ang nagpatunay na ang kanilang ginagawa ay tama. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Hiraya, naabutan ni Bo si Liwayway na nakaupo sa may hardin, nakatingin sa mga bituin. Tumabi ito sa kanya, may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Salamat, Liway, sabi nito. Ang boses ay mahina. Sa lahat. Trabaho ko lang po, sir. Bo, sagot niya. Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali habang iniinom ang kanilang tsaa. Kumusta ang pamilya mo sa probinsya? Tanong ni Bo. Sinisubukang buksan ang isang pag-uusap na hindi tungkol sa kanila. Ngumiti si Liwayway, isang matamis, ngunit may bahid ng lungkot na ngiti. Okay naman po sila. Ang nanay ko, medyo may sakit na sa puso, pero lumalaban pa. Kinuwento niya ang tungkol sa kanilang maliit na bahay, sa kanyang mga kapatid na nag-aaral pa. Maingat niyang hindi binanggit ang pinakamalaking sugat sa kanyang nakaraan, ngunit naramdaman niya ang pakikinig ni Bo. Hindi ito nagsasalita, ngunit ramdam niyang nauunawaan nito ang bigat sa likod ng kanyang mga simpleng kwento. Habang sila ay nagkakasundo, hindi nila alam na sa isang malayo ngunit marangyang opisina, si Amihan ay nakikipagpulong sa kanyang abogado. Ang mga litrato nila Liwayway at Bo na magkasama sa hardin ay nakalatag sa mesa. Tingnan mo, sabi ni Amihan sa kanyang abogado. Ang boses ay malamig na parang yelo. Inaakit niya ang bayawok ko. Ginagamit niya ang pamangkin ko. Kailangan nating kumilos. At kailangan nating gawin ito sa paraang hinding-hindi na sila makakabangon pa. Sa pagtatapos ng linggong iyon, isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng isang masayang hapunan, iniabot ni Bo ang isang sobre kay Liwayway. Bonus mo, sabi nito. Nang buksan ni Liwayway ang sobre,
Nakita niya ang isang tseke. Ang halaga ay sapat na para ipaayos ang kanilang buong bahay sa probinsya at bilhin ang lahat ng gamot ng kanyang ina para sa isang buong taon. Ngunit isinara niya ang sobre at dahan-dahang isinuli ito kay Bo. Nagulat si Bo. Bakit? Kulang pa ba? Umiling si Liwayway, isang tapat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sobra-sobra na po ang binibigay ninyo. Tumingin siya sa direksyon ng silid ni Hiraya. Ang makitang ngumiti si Hiraya, ang marinig siyang tumawa. Sapat na po yun. Iyon na po ang pinakamalaking bayad sa akin. Napatitig si Silakbo sa kanya, walang masabi. Ang kanyang buong mundo ay umikot sa pera at sa kung ano ang kayang bilhin nito. Ngunit sa harap niya ay isang babaeng tumatanggi sa halagang makakapagpabago ng buhay nito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Liwayway ay hindi lang tagapag-alaga ng kanyang anak. Ito ay nagtuturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Ang gabi ay nagsimula sa isang mahinang ambon, ngunit mabilis itong naging isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas sa mga bintanang salamin ng mansyon at ang kulog ay umuungol na tila isang mabangis na hayop sa labas. Pagkatapos, sa isang malakas na kidlat na nagpaliwanag sa buong kalangitan, namatay ang lahat ng ilaw. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit, sinundan ng isang mahinang pag-iyak mula sa silid ni Hiraya. Mabilis na kumilos si Liwayway. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, tinungo niya ang silid ng bata. Naabutan niya roon si Silakbo, kinakabahang sinusubukang pakalmahin ang anak na nanginginig sa takot. "Shh! Anak! Nandito lang si Papa," sabi ni Bo. Ngunit ang panginginig sa sarili niyang boses ay hindi maitatago. "Ako na po," mahinang alok ni Liwayway. Kinuha niya si Hiraya mula sa kuna. Isinandal niya ang ulo nito sa kanyang dibdib at nagsimulang kumanta ng isang lumang oyayi, isang awit na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya sa probinsya. "Dandansoy, bayaan ta ikaw." Ang kanyang boses ay mahina at malambing, isang matatag na himig sa gitna ng kaguluhan ng bagyo. Dahan-dahan, ang pag-iyak ni Hiraya ay naging hikbi hanggang sa ito'y tuluyan ng huminahon. Ang paghinga ay naging malalim at panatag. Sa dilim, tanging ang liwanag mula sa mga kidlat ang nagsisilbing ilaw nila. Naghahanap si Silakbo ng mga kandila at posporo. Di nagtagal, ang malawak na sala ay napuno ng maliliit at sumasayaw na liwanag na nagbigay ng kakaibang init at intimasya sa lugar na dati malamig at malawak. Inilapag ni Liwayway ang natutulog ng si Hiraya sa isang sofa, binantayan ito ng mabuti. Umupo si Silakbo sa sahig, hindi kalayuan sa kanya, nakasandal sa isa pang sofa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Ito ay isang katahimikang komportable, puno ng mga hindi sinasabing pag-unawa. "Salamat," muling sabi ni Silakbo. Tila ito na lang ang salitang kaya niyang sabihin kay Liwayway nitong mga nakaraang araw. "Wala po yon," sagot ni Liwayway. Sa isang sulok ng sala, naaninag ng liwanag ng kandila ang isang album ng mga litrato na nakapatong sa isang maliit na mesa. Kinuha ito ni Silakbo, tila na trance. Binuklat niya ito. Ang mga larawan ay puno ng ngiti. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa. Si Bo at ang kanyang magandang asawa, si Clara, na masayang-masaya. At pagkatapos, isang litrato ni Clara. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Ang mga kamay ay nakahawak dito. At ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila kayang pailawin ng buong mundo. Doon, sa harap ng larawang iyon, gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Silakbo. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Isang tunog na puno ng sakit, pagsisisi at pangungulila. Ibinaba niya ang album at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang malapad na balikat ay nagsimulang manginig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang arkitekto, ang amo, ang milyonaryo, na umiiyak na parang isang batang nawawala.
Hindi alam ni Liwayway ang gagawin, ngunit ang kanyang puso ay umapaw sa awa. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa sahig, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman nito ang kanyang presensya. Kasalanan ko, sabi ni Silakbo sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Kasalanan ko ang lahat. Hindi umimik si Liwayway. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Nag-away kami nung gabing yon. Pagpapatuloy niya, ang boses ay basag. Isang walang kwentang bagay. Dahil sa trabaho, lagi na lang trabaho, sinabi niya na wala na akong oras para sa kanila. Na mas mahalaga pa ang mga building ko kaysa sa mag-ina ko. At ako, ang tanga, ang gago. Sinagot ko siya. Huminga siya ng malalim, tila nalulunod sa sarili niyang mga alaala. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Inulit niya ang mga salitang minsang bumabagabag sa kanyang isipan. Iyon ang huling sinabi ko sa kanya, Liway. Yun ang huling narinig niya mula sa akin bago siya lumabas ng pinto na umiiyak. Ang kwento ay binitin sa hangin, kasabay ng malakas na kulog sa labas. Ngayon, naiintindihan na ni Liwayway ang lahat. Ang bigat ng kasalanan na pumapatay kay Silakbo. Ang dahilan kung bakit hindi niya kayang tingnan ang sariling anak. Sa halip na magbigay ng mga walang kwentang salita ng konsolasyon, ginawa ni Liwayway ang tanging alam niya. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Silakbo. Isang simpleng haplos, isang pagpapadama na hindi ito nag-iisa sa kanyang sakit. Nawalan din po ako, mahinang sabi ni Liwayway. Ito ang unang pagkakataon na binuksan niya ang sarili niyang sugat sa ibang tao. Ang panganay ko sana, ilang araw pa lang, kulang sa buwan, mahina ang puso. Sabi ng doktor, kailangan ng incubator, ng mga gamot, pero wala po kaming pera. Tumulo ang sariling luha ni Liwayway, mga luhang matagal na niyang itinatago. Araw-araw, iniisip ko, paano kung nagtrabaho pa ako ng mas mabuti? Paano kung nangutang pa ako? Siguro kung mayaman lang kami, kasama ko pa siya ngayon. Tumingala si Silakbo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at gulat. Sa dilim na tinatanglawan lang ng kandila, nakita nila ang isa't isa, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong pinag-isa ng parehong sakit, ang sakit ng pagkawala at ang bigat ng mga paano kung. Isang malalim na pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila, mas malakas pa sa sigaw ng bagyo sa labas. Dahan-dahan, sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, itinaas ni Silakbo ang kanyang kamay. Aabutin na sana nito ang pisngi ni Liwayway para punasan ang isang luhang gumugulong doon. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Biglang tumunog ang telepono ni Silakbo. Ang matinis na ringtone ay bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Napapitlag silang dalawa, tila nagising sa isang panaginip. Tiningnan ni Silakbo ang screen ng telepono. Kumunot ang kanyang noo. Tumatawag si Amihan. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng gabi. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay mapanlin lang na payapa. Ang araw ay sumikat na tila walang nangyaring unos. Ngunit para kay Liwayway, ang tensyon sa loob ng mansyon ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na kulog. Pagkatapos ng tawag ni Amihan kagabi, naging balisa si Silakbo. Ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila sa dilim ay tila biglang naputol nang bumalik ang ilaw. Naging formal muli ang kanyang pakikitungo. Malayo, na tila pinagsisisihan ang pagpapakita ng kahinaan. Nasaktan si Liwayway, ngunit inintindi na lang niya. Marahil ay kailangan lang nito ng espasyo. Tanghali na nang dumating ang tunay na bagyo. Dalawang magagarang sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula sa isa ay bumaba si Amihan. Suot ang isang itim na business suit na nagpapatingkad sa kanyang mapanuring anyo. Sa likod niya ay isang lalaking may dalang maleta, isang abogado. Naramdaman ni Liwayway ang biglaang paglamig ng hangin. Karga niya si Hiraya.
na masayang naglalaro sa kanyang buhok, walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Pumasok si Amihan sa bahay na hindi man lang kumakatok. Ang kanyang mga mata ay diretso at matalim at nakatuon lamang kay Silakbo na sinalubong siya sa may sala. "Ami, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Silakbo. Ang boses ay naglalaman ng pagod at pagbabanta. "Nandito ako para itama ang mga mali mo, Bo." Malamig na sagot ni Amihan. Ibinigay niya ang isang senyas sa kanyang abogado na agad namang naglabas ng isang makapal na folder ng mga dokumento mula sa maleta nito. "We are filing for temporary custody of Hiraya," diretsong sabi ng abogado. "May mga ebidensya kami na nagpapakita na ang kasalukuyang guardian, si Mr. Illustre, ay emotionally and mentally unstable para mag-alaga ng isang minor de edad. Ang kanyang erratic behavior, kasama na ang pag-hire sa isang unqualified individual, sabay tingin ng abogado kay Liwayway, ay naglalagay sa kapakanan ng bata sa alanganin." Natigilan si Liwayway. Ang mga salita ay tumagos sa kanya na parang mga bubog. Unqualified individual. Ganun lang ang tingin sa kanya. "This is insane!" sigaw ni Silakbo. "Hindi mo makukuha ang anak ko." "Talaga ba, Bo?" Ngumisi si Amihan. "Hindi lang yan ang problema mo." Muli itong sumenyas sa abogado at pagkatapos sinabi ni Amihan ang mga salitang tuluyang dudurog sa mundo ni Liwayway. "Nawawala ang kwintas ng yumaong kapatid ko," sabi ni Amihan. "Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Iyong diamond necklace na regalo mo sa kanya. Hinalughog ko ang buong kwarto niya. At isa lang ang taong laging pumapasok doon para maglinis nitong mga nakaraang linggo." Lahat ng mata ay napunta kay Liwayway. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Hiraya sa kanyang damit, na tila nararamdaman ang takot na bumabalot sa kanya. "Ano? Ano pong sinasabi ninyo?" Nanginginig na tanong ni Liwayway. Hindi siya sinagot ni Amihan. Sa halip lumapit ito sa kanya. "Pwede ko bang makita ang bag mo, Yaya?" Ang salitang Yaya ay binitiwan nito na may kasamang pang-iinsulto. "Wala po akong kinukuha," maring sabi ni Liwayway. Niyakap si Hiraya ng mas mahigpit. "Kung wala, edi wala kang dapat ikatakot," sabi ni Amihan. Kinuha nito ang maliit na bag ni Liwayway na nakasabit sa isang silya. Binuksan niya ito sa harap nilang lahat at itinaob. Nalaglag ang mga laman nito sa sahig, isang lumang pitaka, isang suklay, isang rosaryo, at isang kumikinang na kwintas na may mga diamante. Huminto ang paghinga ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Paano? Paano iyon napunta doon? "See?" sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Tumingin si Liwayway kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng tiwala, ng tulong. "Hindi po sa akin yan, Sir Bo. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Silakbo, ang tuluyang pumatay sa kanyang puso. Ang lalaking kagabi lang ay umiiyak sa kanyang balikat. Ang lalaking nakahanap ng pag-asa dahil sa kanya ay nakatingin sa kanya ngayon ng may pagdududa. Ang kwet dimchimang nito, ang kanyang pagiging arogante at ang takot na magkamali ay muling lumabas. Sa harap ng ebidensya, sa harap ng banta na mawala ang kanyang anak, ang kanyang isipan ay bumalik sa pagiging malamig at kalkulado. Isang estranghero laban sa kanyang hipag, isang katulong laban sa pamilya. Para sa kanya, ang pagpipilian ay masakit, ngunit malinaw. "Sabihin mong hindi totoo yan, Liway." Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang tanong mismo ay isang hatol. Hindi ito isang pagtatanggol, isa itong pakiusap na sana ay hindi totoo ang kanyang nakikita. Ang tiwala ay nawala na. Nang marinig iyon ni Liwayway, gumuho ang lahat. Ang sakit ng akusasyon
ay mas matindi kaysa sa sakit ng kahirapan. Pero ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan niya, iyon ang hindi niya matanggap. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagmakaawa. Anong silbi? Hinatulan na siya. Dahan-dahan, maingat niyang ibinigay si Hiraya kay Silakbo. Hinalikan niya ang bata sa noo sa huling pagkakataon. Pagkatapos, tumalikod siya. Tinanggal niya ang kanyang apron, tinupi ito ng maayos, at inilagay sa ibabaw ng isang mesa. Hinubad niya ang kanyang company ID. Kinuha niya ang sobre ng sahod na hindi niya pa nagagalaw at inilagay ito sa tabi ng apron. Walang salita, walang luha. Ang kanyang muka ay blangko, ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw. Naglakad siya papunta sa pinto. Bawat hakbang ay 1 milya ang bigat. Walang pumigil sa kanya. Paglabas niya ng pinto, at nang tuluyan na itong sumara sa kanyang likuran, doon palang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa loob ng mansyon, naiwan si Silakbo na tulala, karga ang kanyang anak. Nagsimulang umiyak si Hiraya. Isang iyak na puno ng pagkalito at paghahanap. Isang iyak na hindi na para sa pagkain. Inabutan siya ni Silakbo ng laruan, ng pagkain. Ngunit umiling lang ang bata. Itinutulak ang lahat. Ang mga mata ay nakatingin sa saradong pinto. Doon, sa gitna ng katahimikan na naiwan, napagtanto ni Silakbo na hindi lang isang katulong ang pinalabas niya ng pinto. Pinalabas niya ang kanilang pag-asa. At sa paggawa noon, marahil ay nakagawa siya ng mas malaking pagkakamali kaysa sa lahat ng nagawa na niya. Ang katahimikan na bumalik sa mansyon ay mas masahol pa sa dati. Ito ay isang katahimikang may kasamang panunumbat. Iniwan ni amihan si Hiraya kay Silakbo na may babalang babalik siya kasama ang mga social worker. Ngunit sa pag-alis niya, tila dinala niya ang lahat ng hangin sa buong kabahayan. Naiwan si Silakbo sa gitna ng malawak na sala, karga ang kanyang umiiyak na anak. Ang iyak ni Hiraya ay hindi na humihinto. Ito ay isang tuloy-tuloy na paghagulhol na tumatagos sa bawat sulok ng bahay, isang buhay na paalala ng kanyang pinakabagong kabiguan. Sinubukan niya ang lahat, gatas, laruan, kanta. Ngunit sa bawat pagsubok niya, mas lalong lumalakas ang iyak ng bata. Ang munting katawan ay nagpupumiglas. Ang mga mata ay laging nakatingin sa direksyon ng pinto, kung saan huling lumabas si Liwayway. Naramdaman ni Silakbo ang pag-akyat ng pamilyar na pakiramdam, ang kawalan ng magawa. Muli, heto na naman siya, napapalibutan ng yaman, ngunit bangkarota sa mga bagay na tunay na mahalaga. Tumahan ka na, anak, please. Pagmamakaawa niya, ngunit ang kanyang boses ay walang kapangyarihan. Sa wakas, sa tindi ng pagod, nakatulog si Hiraya sa kanyang mga bisig. Maingat niya itong inihiga sa kuna, habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak na may mga bakas pa ng luha sa pisngi. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Ang kapayapaan sa mukha ng bata ay kapayapaang dinala ni Liwayway. Ang tawa nito ay tawang inilabas ni Liwayway. Ang pag-asang muling sumibol sa puso niya ay pag-asang itinanim ni Liwayway. At winasak niya ang lahat ng iyon sa isang salita, sa isang tingin ng pagdududa. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa loob ng kanyang malaking bahay. Bawat bagay ay tila nang uusig sa kanya. Ang kusina, kung saan sila sabay na nagluto. Ang hardin, kung saan sila nagkwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Ang sala, kung saan niya narinig ang kwento ng sakit nito. Pinagkatiwalaan siya ng babaeng yon. Ibinahagi nito sa kanya ang isang piraso ng kanyang kaluluwa. At ano ang isinukli niya? Pagdududa, pananahimik, pagtataksil. Napahinto siya sa harap ng isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito, nakita niya ang tinuping apron at ang sobre ng sahod na iniwan ni Liwayway. At sa tabi nito, may isang bagay pa. Ang maliit na kwadernong balot sa katad. Ang tala-arawan ni Clara. Nakalimutan na niya ito.
Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naiwan ito doon. Marahil ay inilabas ito ni Liwayway bago ang lahat. Marahil ay may balak itong sabihin sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Silakbo habang dinadampot ito. Umupo siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan siya napaluhod sa tuwa ilang araw lang ang nakalipas. At nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ang tungkol sa kalungkutan ng kanyang asawa. Ang pagmamahal nito kay Hiraya. At pagkatapos, nabasa niya ang entry na nagpabago sa lahat. February 21, may bago akong kinahuhumalingan ngayon. Simpleng tinapay na may olive oil at kaunting asin. Ang tawag ko dito ay kapayapaan ko. Napahinto siya sa paghinga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang tinapay. Ang reaksyon ni Hiraya. Hindi yun salamangka. Hindi yun gayuma. Iyon ay alaala. Isang koneksyon ng ina at anak na natuklasan ng isang babaeng may pusong nakauunawa. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, gutom sa katotohanan, hanggang sa marating niya ang isang entry ilang linggo bago ang aksidente. April 16, dumalaw si Ate Ami. Naawa raw siya sa akin, lagi daw akong mag-isa. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa paborito kong diamond necklace. Sinabi ko na ibinigay ko na ito sa pinsan naming si Lena bilang regalo sa kasal nito. Nagalit si ate. Sayang daw. Pero para sa akin, ang mga bagay ay bagay lang. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na ibinibigay mo. Ibinigay. Ibinigay na niya. Ang kwintas, hindi nawawala. Matagal nang wala sa bahay na ito. Isinara ni Silakbo ang talaarawan. Ang katotohanan ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Si Amihan, nagsinungaling ito. Nagtanim ito ng ebidensya. Nilinlang siya nito. At siya, ang matalinong si Silakbo Ilustre, ay nagpadala sa laro nito. Sinakripisyo niya ang isang inosenteng tao para sa kasinungalingan ng iba. Isang malakas na kulog ang muling narinig. Hudyat ng isa na namang pagbuhos ng ulan. Ngunit hindi na ito pinansin ni Silakbo. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at desidido. Hawak niya ang ebidensya. Hawak niya ang katotohanan. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga siyang kailangang gawin. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nagabala pang kumuha ng payong. Mabilis niyang tinawagan si Manang Belen. Manang, bantayan ninyo si Hiraya. Huwag ninyong iiwan. Babalik ako agad. Tumakbo siya palabas ng pinto, patungo sa kanyang sasakyan. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan. Habang binubuhay niya ang makina, isa lang ang nasa isip niya. Ang address ni Liwayway na nasa record ng ahensya. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan, humahawi sa daan na tila hinahabol ang oras. Hinahabol ang isang pagkakataon para itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Nakarating siya sa isang maliit, masikip na eskinita. Huminto siya sa tapat ng isang lumang paupahan. Lumabas siya ng sasakyan, basang-basa na sa ulan, sa loob lamang ng ilang segundo. Umakyat siya sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Nakita niya ang pinto na may numerong tugma sa address. Puno ng kaba, pag-asa at takot, itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Ang tunog ng kanyang mga katok ay tila nilalamon ng ingay ng ulan. Kumatok siyang muli, mas malakas ngayon. Maya-maya, bumukas ang pinto. Sa harap niya nakatayo si Liwayway. Ang buhok nito ay nakalugay. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ngunit may apoy ng tapang at dignidad na hindi kayang patayin ng kahit anong akusasyon. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Siya ang mayamang arkitekto, basang-basa at mukhang kaawa-awa. At siya ang simpleng babae na sa kabila ng lahat ay tila mas buo pa kaysa sa kanya. Nakatayo si Silakbo sa harap ng pintuan ni Liwayway. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at mamahaling damit. Lumilikha ng maliit na lawa sa sahig na semento. Para siyang isang gusaling gumuho
Inabando na ang lahat ng yabang at postura. Sa ilalim ng tingin ni Liwayway, isang tingin na hindi galit, kundi puno ng malalim na sakit. Naramdaman niya ang kanyang tunay na kaliitan. Liway. Ang pangalan nito ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang panalangin. Hindi sumagot si Liwayway. Nanatili lang itong nakatayo roon. Ang kanyang katahimikan ay isang pader na mas matibay kaysa sa alinmang pader na naidisenyo niya. Patawarin mo ako. Ang mga salita ay simple, ngunit ito ang pinakamahirap na salitang binitiwan niya sa buong buhay niya. Walang halong pagmamataas, walang halong pagkukunwari, tanging puro at hilaw na pagsisisi. Para saan po? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Sa hindi ninyo paniniwala sa akin? O sa pagpapaalis ninyo sa akin na parang isang magnanakaw? Bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na nararapat sa kanya. Sa lahat. Sagot ni Silakbo. Ang boses ay nanginginig. Sa lahat ng iyon, mali ako, Liway. Nagkamali ako. Nadala ako ng takot, ng gulo. Pero hindi yun sapat na dahilan. Walang sapat na dahilan para sa ginawa ko sa'yo. Itinaas niya ang hawak niyang talaarawan na medyo nabasa na ng ulan. Nalaman ko na ang lahat, ang tungkol sa tinapay at ang tungkol sa kwintas. Nabasa ko. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Liwayway. Isang guhit ng gulat ang dumaan sa mga mata nito. Hindi nito inaasahan na malalaman niya ang tungkol sa talaarawan. Hindi ko sinasabi ito para lang linisin ang pangalan mo. Pagpapatuloy ni Silakbo, humakbang palapit, desperado. Alam kong malinis ang pangalan mo. Sinasabi ko ito para malaman mo na alam ko kung gaano kalaki ang kasalanan ko. Hindi ka lang basta nagpakain sa anak ko, Liway. Ibinalik mo ang alaala ng nanay niya. Ibinalik mo ang kaluluwa sa bahay namin. Ibinalik mo ang anak ko sa akin. At ang isinukli ko ay pagdududa. Tumulo ang mga luha ni Liwayway. Mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng sakit lamang, kundi luha ng paglaya. Ang marinig ang katotohanan mula sa bibig mismo ni Silakbo ay isang balsamo sa kanyang sugatang puso. Bakit po kayo nag-alinlangan? Tanong niya. Ang tanong na pinakamahalaga sa lahat. Napayuko si Silakbo. Hindi makatingin ng diretsyo. Dahil duwag ako, pag-amin niya. Sa buong buhay ko, nasanay akong kontrolado ang lahat. Ang mga plano, ang mga tao, ang pera. Pero sa'yo, sa ginawa mo kay Hiraya, walang kontrol, himala iyon. At natakot ako sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Natakot akong mawala ulit ang anak ko. At sa takot na yon, ikaw ang binalingan ko. Patawarin mo ako, Liway. Please. Ang katahimikan na sumunod ay mas matagal. Tanging ang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa mga mata ni Silakbo. At ang nakita niya ay hindi na ang isang aroganteng milyonaryo, kundi isang sirang tao na sumusubok na muling buuin ang sarili. Ang pagpapatawad, sabi ni Liwayway, ang boses ay nahanap na ang kalma, ay hindi para sa taong nakasakit, para ito sa taong nasaktan, para makalaya. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad na po kita, Bo. Pagbalik nila sa mansyon, naabutan nilang naghihintay si Amihan sa sala. Nakahalukip-kip, may ngiti ng tagumpay sa mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita niyang kasama ni Silakbo si Liwayway. Anong ibig sabihin nito, Bo? Bakit nandito ang magnanakaw na yan? Ngunit ang kaharap niya ngayon ay hindi na ang Silakbo na mahina at nalilito. Ang kaharap niya ay isang lalaking nahanap na muli ang kanyang lakas sa pag-amin ng kanyang kahinaan. Tapos na ang laro mo, Ami. Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Silakbo. Inilapag niya ang talaarawan ni Clara sa mesa sa pagitan nila. Alam ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Amihan
Nang makita ang talaarawan, namutla siya. Alam ko na ibinigay na ni Clara ang kwintas sa pinsan natin, pagpapatuloy ni Silakbo. At alam ko na ginamit mo ang kalungkutan ko, ang kahinaan ko, para sa sarili mong kapakanan. Hindi dahil sa pagmamalasakit mo kay Hiraya, kundi dahil sa inggit, dahil sa kasakiman. Hindi totoo yan. Pagtanggi ni Amihan, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay nagbunyag sa kanya. Umalis ka na, Ami, sabi ni Silakbo. Ang boses ay walang bahid ng galit, tanging isang nakakapagod na pinalidad. Huwag ka nang babalik dito. Hindi ka na namin kailangan sa buhay namin. Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Tumingin si Amihan mula kay Silakbo patungo kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng matinding puot. Ngunit wala na siyang armas, wala na siyang kapangyarihan. Tinalikuran niya sila, puno ng kahihiyan, at lumabas ng pinto na isinara ang isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Nang mawala na si Amihan, isang bagong uri ng katahimikan ang pumuno sa silid. Ang katahimikan ng kapayapaan. Humarap si Silakbo kay Liwayway. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na, ngunit may isang bagay pa siyang kailangang sabihin. Hinawakan niya ang mga kamay ni Liwayway. Nagulat ito, ngunit hindi niya ito binawi. Liway, hindi kita hinihiling na bumalik bilang tagapag-alaga ni Hiraya, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay sinsero at puno ng isang bagong damdamin. Gusto kong hilingin sa'yo na manatili ka. Para sa aming dalawa ni Hiraya. Huminto siya sandali. Hinanap ang mga tamang salita. Manatili ka, Mama. Para sa akin. Makalipas ang 6 na buwan, ang mansyon sa Paraiso Hills ay hindi na isang malamig na monumento ng kalungkutan. Ngayon, tahanan na ito ng liwanag at tawanan. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintanang salamin. Naglalaro sa sahig na dati walang buhay at nagbibigay init sa bawat sulok. Ang sentro ng init na ito, gaya ng dati, ay ang kusina. Ngunit hindi na ito ang kusinang tahimik. Dahan-dahan, Hiraya, baka matapon. Natatawang sabi ni Liwayway habang pinupunasan ang kaunting harina sa ilong ng bata. Si Hiraya, na ngayon ay 2 taon na at mahigit, ay masayang-masayang nagmamasa ng maliit na piraso ng dough sa kanyang high chair. Ang dati blangkong mga mata nito ay puno na ngayon ng kislap at kapilyuhan. Sa tabi nila, si Silakbo, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, malayo sa dati niyang anyo na laging nakasuit, ay seryosong-seryosong hinuhubog ang pandesal. Ang dati lito nitong mga kamay sa kusina ay sanay na ngayon. Ngunit ang kunot sa kanyang noo ay hindi dahil sa stress, kundi sa konsentrasyon. Kailangan perpekto ang pagkabilog, sabi niya, na tila ba isang importanteng blueprint ang kanyang ginagawa. Napailing na lang si Liwayway. Pandesal lang yan. Hindi yan skyscraper. Nagtawanan silang dalawa. Ang tunog ng kanilang tawanan na sinabayan ng masayang pag-ungol ni Hiraya. Ang musika na bumubuhay ngayon sa bahay. Hindi sila isang perpektong pamilya. Malayo doon. Sila ay isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso. Ang kanilang pundasyon ay hindi gawa sa pera o katayuan, kundi sa pagpapatawad, pag-unawa, at sa kagandahan ng mga simpleng bagay. Pagkatapos ng araw na yon, nang bumalik si Liwayway, hindi sila agad naging magkasintahan. Dahan-dahan. Maingat. Nagsimula sila bilang magkaibigan, bilang 2 taong parehong may sugat na kailangang hilumin. Nagkwentuhan sila gabi-gabi, hindi lang tungkol sa masasakit na nakaraan, kundi pati na rin sa kanilang mga pangarap. Isang araw, ipinakita ni Silakbo kay Liwayway ang isang bagong disenyo. Hindi ito isang marangyang kondo o isang malaking mall. Ito ay isang maliit na gusali. Isang community center para sa mga single mothers na may libreng daycare at livelihood training. Ikaw ang inspirasyon ko dito. Pag-amin ni Silakbo sa kanya ng araw na yon. Tinuruan mo ako na ang tunay na halaga ng isang istruktura ay hindi kung gaano ito kataas, kundi kung gaano karaming buhay
ang kaya nitong kalingain. Habang naglalakad si Hiraya sa sala, ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto, medyo umuurong sulong pa. Natumba ito. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig, nasalo na ito ng malalakas na bisig ng kanyang ama. "O ingat, champion!" Nakangiting sabi ni Silakbo, itinatayo ang anak. Tumingin si Hiraya kay Liwayway na nakangiting pumapalakpak. Galing! Tumakbo si Hiraya papunta kay Liwayway at niyakap ang kanyang mga binti. Ang eksenang ito, ang simple at ordinaryong eksena ng isang pamilya, ay isang bagay na inakala ni Silakbo na hindi na niya muling mararanasan. Kinagabihan, habang natutulog na si Hiraya, naupo silang dalawa sa hardin, sa ilalim ng parehong mga bituin, kung saan unang nagbukas ng puso si Silakbo. "Naipadala ko na ang unang bayad para sa bahay ninyo sa probinsya," sabi ni Silakbo. "At nakausap ko na ang isang espesyalista sa puso para sa nanay mo. Darating siya next week para tingnan siya." Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. "Bo, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan." "Wag mo akong pasalamatan," sagot ni Silakbo. Inaabot ang kamay nito. "Hayaan mo akong gawin ito. Hayaan mo akong ipakita sa'yo, araw-araw, na karapat-dapat ako sa pagpapatawad na ibinigay mo." Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop na tila matagal nang para sa isa't isa. "Hindi perpekto ang simula natin, Liway." "Wala namang perpektong simula," mahinang sagot ni Liwayway. "Pero pwede nating gawing maganda ang pagpapatuloy," sabi ni Silakbo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng hardin na dati saksi sa kanilang kalungkutan, dahan-dahang inilapit ni Silakbo ang kanyang mukha kay Liwayway. At sa isang halik na puno ng respeto, pangako, at ng init ng isang bagong umaga, sinelyuhan nila ang kanilang simula. Kinabukasan, sa hapagkainan, habang sabay-sabay silang kumakain ng mainit na pandesal na sila mismo ang gumawa, nagsalita si Hiraya. Tumingin ito kay Silakbo. "Pa!" Pagkatapos, tumingin ito kay Liwayway. "Ma!" Napatigil sa pagnguya ang dalawang matanda. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay parehong puno ng gulat, pagkamangha, at walang katapusang pagmamahal. Isang bagong pamilya, isinilang mula sa sakit, pinanday ng pag-asa, at pinagbuklod ng pag-ibig na natagpuan sa pinakasimpleng paraan. Ang bagong umaga ay tuluyan ng dumating sa Paraiso Hills. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang patunay na ang paghilom ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa mga material na bagay. Madalas, ito ay nasa isang piraso ng tinapay, sa isang tapat na pag-amin ng pagkakamali, at sa pagbubukas ng puso sa isang pag-ibig na hindi inaasahan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lalim ng pag-unawa, sa init ng pagmamahal, at sa tapang na magpatawad at magsimulang muli. Ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay ang mga pinakasimple. Isang tawa ng anak, isang mainit na pandesal sa umaga, at isang kamay na hindi bibitaw sa'yo sa gitna ng anumang bagyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Silakbo, Liwayway at Hiraya. Kung meron po kayong mga komento o kung may mga kwento kayong nais marinig sa hinaharap, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.